Sis, ano ba yan? Ang dami naman lamok. Reklamo ni Kiara habang nakaupo siya sa pasamano. Ang sama talaga nila. Hindi na sila naawa sa akin. Mag-ina nga sila. Parehong abot langit ang galit sa akin. Bakit? Mga anghel ba sila? Hindi pa sila nagkakasala? Naghihimutok pa niyang kausap sa sarili. Mabuti na lamang at nakita niya si Basti. Kaya ayun, pinatuloy siya sa barracks nito. Sakto pa naman na umuulan. Kung hindi ito nagmagandang loob sa kanya, baka sa sasakyan na siya natulog. Di pa rin ito nagbabago sa kanya. Mabait pa rin ito kahit nasisigawan niya ito dati noon driver pa niya ang lalaki. Sa papag siya nahiga at ito naman ay sa sahig. Sure ka ba talaga na walang mahihiga dito? Tanong pa niya para kasing sa nakikita niya, may iba pang mga gamit doon bukod sa gamit nito. Wala, Miss Kiara. Umuwi yung kasama ko dito, kaya matulog ka na dyan. Salamat ha, ang bait mo talaga. Sana katulad mo rin ng amo mo. Wika niya habang nakahiga sa matigas na papag. Mabait naman yon, Miss Kiara. Nagbago lang mula nung maaksidente siya. Naging moody siya at naging mainitin ang ulo. Ang higpit pa niya sa trabaho, pati kami nahihirapan na sa kanya. Hindi siya kagaya ni Sir Benjamin na maluwag dito. Kaya naman pala. Di na siya magtataka kung bakit umunlad ang rancho. Sa palagay mo, bakit kaya? Atin-atin lang to, Miss Kiara. Hininaan nito ang boses. Tingin ko, dahil yun kay Nea. Naghiwalay kasi sila. Wika nito na pabulong sa kanya. Napatango siya. At dahil yun sa akin? Nakatulog na lamang siya sa pagchichismisan nila ni Basti tungkol sa buhay ni Zion. Hindi naman siya naawa dito dahil pareho lang naman silang sawi sa pag-ibig. Ang kaibahan niya, positibo siya ngayon. Samantalang ito, dinidibdib masyado ang kabiguan. Umaga, nagising siya sa liwanag na nanggaling sa pintuan. Nasa labas na kasi si Basti. Nakaupo sa maliit na bench at pakuya-kuyakoy habang nagkakape. Sir Zion, may hinahanap ka yata? Anito sa binata. Kanina pa niya nakikita ang amo na palingalinga sa paligid. Naiirita itong bumaling sa kanya nang mapansin nito na nakatingin siya. Wala. Sabi nito at tumalikod. Sabihin niyo na, sir. Baka alam ko. Tatawa-tawa niyang sabi. Kung tama ang hula niya ay si Kiara ang hinahanap nito. Nakita mo ba ang may-ari ng kotse na to? Turo nito sa dilaw na convertible na sasakyan ni Kiara. Hindi sir eh. Wika niya, panay kasing iling ni Kiara sa loob ng barracks. Kanino po ba yan, sir? Kunwari pa niyang tanong. Hindi ko rin alam. Mabuti pa tumawag ka ng mga hatak nito sa bayan at dalhin niyo to sa junk shop at nang maipakilo. Anito sa kanya. Sir naman, maganda pa yan. Para ipakilo, isa pa baka naman makasuhan tayo niyan. Property ko to. Kaya may karapatan akong gawin kung anong nais ko sa teritoryo ko. Tanging bisita ko lamang ang allowed na magparking dito, kaya gawin mo na. Marahas na utos nito na ikinakamot niya ng ulo. Ano ba, Basti? Gagawin mo ba? O papalayasin kita dito? Mukhang seryoso ang amo kaya naman natatakot na siya. Napalabas si Kiara sa pinagtataguan. Kakaiba na talaga si Zion ngayon, pailalim kung gumanti sa kanya. Hoy, masyado mahal ang kotse ko para lang ipa-junk shop mo. Kuya Zion, kung itatabihan sa sasakyan mo, baka mas mauna pang katayin yung iyo. Palabang wika niya sa lalaki. Kagabi pa siya naaasar dito. Matapos siyang hilahin nito at halos ibalibag palabas ng bahay. Hanggang ngayon, ramdam pa niya ang sakit sa braso niya. Nabalian na nga yata siya ng buto. Napaatras siya ng konti nang lumapit ito sa kanya. Nariyan ka lang pala. Huwag mo sabihin na diyan ka nakatulog kagabi. Masama ba? Aniya na may malaking mata dito. Bagay na nagpataas ng kilay nito sa kanya. Di ka makaporma sa akin, kaya yung driver naman namin ang inaakit mo? May class ako, Zion. Taas noong wika niya. Hindi ako pumapatol kung kani-kanino lang. At dapat maging proud ka sa sarili mo dahil ikaw lang ang tanging lalaki na inakit ko na pinagkalooban ko sa pagkababae ko. Nagmamalaking sabi niya, bagay na kinahalakhak nito. Matiim na tumitig sa mata niya. At talagang proud ka pa? Na nakasira ka sa relasyon ng iba? Sorry naman, tao lang, nagmahal, nasawi, nasaktan. At ito, nag-move on. Sana ikaw din, ganon. 6 na taon na nakalipas. Uy, bakit kaya di mo siya suyuin? Para maging kayo uli.
Sa tingin mo ba, ganun lang kasimple ang ginawa mo para mapatawad niya ako? Bakit hindi? Kung talaga mahal ka niya, she will give you a second chance. Zion, total isang gabi lang naman yung nangyari sa atin at di naman naging tayo. Ano, may excuse ka? Hindi mo siya katulad, Kiara. Well, di ko nakasalanan kung matigas ang puso niya. Kahit kailan, hindi mo maintindihan ang damdamin ng iba dahil makasarili ka. Hindi totoo yan. Dahil kung totoo yung sinasabi mo, wala ko dito ngayon sa harap mo. Oo, naging makasarili ako noon, pero nagsisi na ako. Kaya kayo ng nobya mo, kailan nyo naman naayusin ang problema nyo? Di pa huli ang lahat. Kung talaga mahal mo siya, suyuin mo. Di na ako yung dating Kiara na patay sa'yo at ahad lang sa inyo. Wika niya dito bago siya sumakay sa kotse niya at pinasibad ito. Bago pa ipahatak ng baliw na si Zion. Naiinis na pinagsisipa ng binata ang basurahan matapos siyang basta na lamang layasan ni Kiara. Ano sir, tama naman siya. Suyuin niyo na si Miss Nea, baka siya ang sagot para di na kayo ampalaya. Sabi ni Basti na nanunod yung ngiti sa kanya. Hindi ko hinihingi ang opinion mo, gago. Asik niya rito. Okay sir, pero kung ako sa inyo, kay Miss Kiara na lang ako. Mabait naman siya at aminin niyo, mas gumanda siya. Anito na may pagkindat sa kanya. Sinabayan pa ito ng lalaki na malulutong na tawa, kaya lalo siyang naiirita dito. Huwag mo kong tuturuan, mas alam ko kung anong gagawin ko sa buhay ko. Anak, bakit ba mainit ang ulo mo? Ang aga-aga. Napalingon siya sa malambing na nagsasalita, ang kanyang mama. Narinig yata nito ang pagsigaw niya kay Basti. Si Kiara kasi may hinang sumbong niya rito. Narito siya nakitulog pa sa barracks ni Basti. Ano? Bulalas ng mama niya. Malandi talaga ang batang yon. Huwag mo sabihin na pati si Basti pinatos niya. Eksaheradang sabi ng mama niya na ikinabuhol ng dila niya. Sabi naman ni Kiara, hindi naman ito inagit si Basti at tingin niya nagsasabi ito ng totoo. At si Basti, di naman ito yung tipong bastos at pumapatol kung kani-kanino. Huwag niyo na ngayon pansinin Ang mahalaga wala na siya sa paningin ko. Mabuti anak, ayoko rin siya makita dito dahil tumataas ang presyon ng dugo ko at ayaw na ayaw ko talaga siya para sa'yo. Hindi yun mangyayari dahil galit ako sa kanya. Wika ng binata. Sumakay ito sa ATV at naglibot-libot siya sa paligid ng rancho. Ganun ang palaging ginagawa nito kapag nagpapalamig ng ulo at nai-stress sa trabaho. Sa paraang yon ay gumagaan ang pakiramdam niya. Pababa siya ng burol nang makita niyang pamilyar na sasakyan ni Kiara. Kaya naman pumaroon siya kung saan ito pumarada. Nasisira ang araw niya kapag nakikita ang babaeng to. Ang sumira sa buhay pag-ibig niya, sa kinabukasan niya. Anong ginagawa mo dito, Kuya Zion? Huwag mo sabihin na papaalisin mo ako. FYI, di na ito bahagi na rancho niyo. Nakairap na sabi nito sa kanya. Alam ko, pero bawal ka dito. Kalsada to at hindi ito parkingan ng kotse mo. Sorry ka na lang. Dito ako magpa-parking at wala kang magagawa. And as you can see, wala naman dumaraan masyado dito. Kaya di ako nakakaabala sa tao. Sabi pa nito na may kasamang irap sa kanya. Hanggat narito ka sa paligid ng rancho, di ako matatahimik. Kaya mabuti pa umalis ka na. Akala mo sa akin, killer? Magnanakaw? Grabe ka, Kuya Zion. Huwag kang paranoid, baka ikamatay mo yan. Wika nito na ikinatiim ng bagang niya. At dahan-dahan siya lumapit dito, dahilan para umatras ito. At unti-unting napapalitan ng takot ang palabang itsura nito kanina. Ikaw ang mapapatay ko kapag di ka pa naglaho sa paningin ko. Umalis ka na dito! Sigaw niya dito na ikinatahimik nito, lalo na mas lumapit pa siya na nakakuyom ang kamao. Pandalas itong sumakay ng kotse at pinaharurot palayo. Natatawa na lamang siya habang sinundan ito ng tingin. Takot ka naman pala. Ang tapang mo. Aniya na nilulukot ang may manggas na suot niya. Sa bayan tuloy napadpad si Kiara dahil sa pagtataboy sa kanya ni Zion. Sama talaga ng budhin ng lalaking yon. Naghihimutok na wika niya. Kahit kasi sa loob ng rancho lang ay ayaw siya nitong papasukin. Mabuti na lamang at mayroon siyang kontak sa loob, si Basti. Natimbrihan siya nito na naroon na daw si Uncle Benjamin. Kaya naman dali-dali siyang tumulak papunta sa opisina nito. At si Basti na mismo ang nagturo kung saan banda yun nakapwesto. Marami na kasing nagbago sa rancho mula nang umalis siya. Hi po, Uncle. Masayang bati niya at nagbeso siya sa matanda.
Kiara, saan ka ba nagsususuot? Kanina pa kita hinahanap. Dyan lang po. Wika niya, hindi na siya nagsumbong pa na pinalaya siya ng mag-ina sa bahay nito. Ayaw niya namang magkasamaan pa ito ng loob dahil sa kanya. Mabuti pa at kumain muna tayo. Halika na. Nito. Patanghali na rin kasi yon nang pumunta siya. Wag na lang po siguro, Uncle. Wika niya. Dahil baka di siya matunawan kapag nakaharap na naman niya ang mag-ina na sinumpa na yata siya buong buhay ng mga ito. Sa ibang araw na lang po kapag nagpunta na lang po kayo sa bahay ko. Wika niya. Ipagluluto ko po kayo ng specialty ko, yung masarap. Pagbibida pa niya. Kailangan ko na rin po kasi talagang umalis ngayon. Yung ipinunta ko po sana sa inyo ang talagang sadya ko. Nahihiyaman siya ay talagang sinabi na niya direct to the point para lang matapos na. Masyado ka naman yata nagmamadali. Hindi ba nasabi ko na sa'yo na ikukonsulta ko muna to sa anak ko? Mabuti pa sumama ka sa akin. Kakausapin natin si Zion. Gusto ko siya ang gagabay sa'yo para sa itatayo mong negosyo. Huwag na po, Uncle. Ayoko po makaabala sa kanya. Isa pa po, mayroon na din po akong kakilala na engineer at architect na gagawa sa project ko. Tungkol naman po sa business, kaya ko na po. Hindi sa wala akong tiwala sa taong nakuha mo, Kiara. Sa panahon ngayon, maraming contractor na manloloko at peperahan ka lang. Ayoko mangyari sa'yo ang nangyari sa akin dati. Kaya ilalapit kita sa anak ko. Siya makakatulong sa'yo sa bagay na to. Pero Uncle, nakangusong protesta niya. Pumayag ka na, Iha, ha? Magtiwala ka sa akin para ito sa kapakanan mo. Ayoko sisihin ako ng ama mo kapag mayroon na naman tala sa'yo. Giit na matanda sa kanya. Kasi po, Uncle, di pa rin po kasi ako napapatawad ni Kuya Zion. Galit pa rin siya sa akin, kaya baka di rin pumayag yun. Ako ang kakausap sa kanya, okay? Magandang pagkakataon din to para magkalapit uli kayo, kagaya ng dati. Hindi ko na po inaasahan na babalik kami sa dati dahil sa nagawa ko sa kanya. Ang tila nawawala na niyang pag-asa na sabi. At dahil doon susuko ka na? Ganun na nga po siguro. Kiara, di tama yan na basta mo na lamang tatalikuran ang mga maling bagay na ginawa mo. Dahil habang buhay mong dadalhin yan, mas mabuti kung haharapin mo to. Naintindihan mo ba? Kasi po, Uncle, huwag ka na magdalawang isip pa. Mabuti pa, halika na. Hindi ko may bibigay ang nais mo sa full access mo sa pera mo. Alam mo ba kung bakit? Bakit po, Uncle? May 3 kondisyon ng papa mo. Kailangan makasal ka kay Zion at kapag di nangyari yon, di mo makukuha ng buong pera mo. Pambihira si Papa. Kulang na lang, mapapadyak siya sa inis dito. Kahit pa ba ito ay nananahimik na. Ano po yan? Ayaw po sa akin ni Kuya Zion. At kung sakaling di nga kayo magkatuluyan ng anak ko, ang isa pang paraan para makuha mo ang pera mo ay dapat mayroon kang anak. Ano pa po ba ang isa? Aniya. Sablay na kasi ang dalawang nauna. Hindi niya maaring ilantad si Sabrina sa mga kastilyo. Baka magka-interes pa ang mga ito at kuhanin sa kanyang anak niya. Hindi maaari. Kanya lang si Sabrina. Mawawala ang kontrol ko sa pera mo kapag nawala na ako sa mundong to. Tuluyan nung nalaglag ang balikat niya sa sinabi ng Uncle Benjamin. Ngayon ay nais na niya talagang awayin ng papa niya kung saan man ito naroon. Ang hirap ng pinapagawa nito sa kanya. Hindi pwede ang dalawang nauna. Lalo naman ang huli. Napakasama niya naman kung ipapanalangin niya na mawala na lamang ang Uncle Benjamin niya para makuha niya ang access niya sa pera. Aalis na lang po ako, Uncle. Saka ko na lang po siguro itutuloy ang pangarap ko negosyo. Sabay tayo niya. Saglit lang, Iha. Dahil mayroon pang ibang paraan para maibigay ko sa iyo ang nais mo. Kung tungkol naman po kay Kuya Zion, wag na lang po. Ayoko marinig. Totoo. Kasama pa ang anak ko sa magiging kondisyon. Ngunit din na ito kasing bigat ng dalawang nauna. Ano po yun, Uncle? Nasabi na lamang niya kahit ang totoo, di na siya interesado. Involved na naman kasi si Zion. Ang gusto ko, bumalik kayo sa dati. Maging magkapatid uli kayo. Kagaya ng mga bata pa kayo. Ayoko mawala sa mundong to na magkaaway pa kayo ng anak ko. Pero Uncle, paano yon? Kaaway po ang tingin niya sa akin. At kahit kailan, hindi niya raw ako mapapatawad sa ginawa ko sa kanya. Kung talaga nais mong maging mabuti ang relasyon yung dalawa, kailangan mong magtiyaga, Kiara. Kaya halika na. Kakausapin natin ang Kuya Zion mo. Nagpatianod na lamang siya rito papunta sa bahay.
Kahit pabatid na niyang sasalubungin na naman niya ang masasakit na salita ng dalawa. Honey, bakit mo dinala dito ang babaeng yan? Nagprotesta agad ang auntie niya nung makita siya nito palapit sa mahabang mesa. Honey naman, si Kiara ay parte ng ating pamilya, kaya bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Halika, Kiara, maupo ka. Sumunod naman siya sa matandang lalaki sa upuan na sinabi nito. Ngunit di pa siya naupo agad sa silya dahil itinutulak siya ng mata ng mag-ina. Oo nga naman, Papa, bakit ba narito ang babaeng to? Nakalimutan niyo na ba? Siya ang puno dulo ng lahat na nangyari sa akin. Anak, hindi niya naman ginusto ang nangyari sa'yo. Isa pa, nagbago na siya. Hindi na siya yung Kiara na dati mong kilala. Hindi ako naniniwala, Papa, sa sinungaling na yan. Anak naman, bigyan mo sana siya ng isang pagkakataon. Sorry, Papa, pero hindi ko talaga magagawa. Para ko nang sinubuol ang sarili ko sa kamatayan kapag nagkipaglapit pa ako sa kanya. OA mo naman, Kuya. Ang tayong kasalanan ko lang ay minahal kita dati. Yun lang. At yung iba nangyari sa'yo, hindi ko nahawak yon. At ikaw na may gawa sa sarili mo. Kaya pwede ba? Huwag mong isisilahat sa akin. Dahil yung nagawa kong kasalanan sa'yo, napanagutan ko na. Sa paanong paraan, Kiara? Matiim na tanong nito sa kanya. Di niya lang nasabi na naghirap siya noong nabuntis siya nito. At mag-isa niyang inaalagaan ang anak nila. Wala nga siyang hiningi rito kahit ano. Kung paaalisin mo ako, paano pa ako makakabawi sa'yo? Sa halip na bigkas niya. Wag na, di bali na lang. Naiiling na sabi nito, sinabayan ng buntong hininga. Sige na anak, para sa akin, tanggapin mo na si Kiara. Sinisiguro ko sa'yo, nagbago na siya at wala siyang gusto sa'yo. Hindi agad nakasagot si Zion, lalo na nantitigan ito ng ina niya na mayroon din matinding pagtutol. Wag anak, pigil pa ng ginang sa binata. Zion, kapag napatunayan mo na hindi pa talaga nagbago si Kiara, sige, ako na magpapalaya sa kanya at kahit kailan hindi mo na siya makikita pa. Wika ng ama. Papayag ako mag-stay siya dito sa rancho, pero wag dito sa bahay natin, Papa. Ayoko siya dito dahil baka pasukin na naman niya ako sa kwarto. Wika pa ng binata, bagay na tinawanan ni Kiara ng bahaw. Kapal na mukha ng kumag na to. Doon siya titira sa lumang bahay. Pinal na sabi ni Zion na agad naman tinutulan ng ama. Zion! Okay lang po, Uncle. Kung yan po ang kakapanatag niya, hindi po ako tutol. Wika niya para wala nang malaking pagtatalo pa. Hindi rin naman kasi siya mananalo rito. Siya itong may kailangan at may kasalanan kaya nagpapakumbaba siya. Mabuti at huwag kang magkakamaling tuksuhin uli ako dahil may kalalagyan ka na sa akin. Mariing banta nito sa kanya. Talagang hindi na, Kuya Zion. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ka naman ganun kasarap para balikan kita. Sabi niya dito na ikinatigas ng panga nito.